Narito ang dalawang pinakamalakas na bansa sa buong mundo, ang Estados Unidos at ang China. Ang agila laban sa dragon. Magkalayo man ang dalawang bansa, ramdam dito sa Asia ang bigat ng kanilang rivalry. Pero bakit nga ba natin kailangan pag-usapan ang pag-uumpugan na ito ng Estados Unidos at ng China? Ito'y dahil kung dumating ang araw na magbanggaan ang dalawang higanting ito, hindi lamang sila ang madadamay, kundi ang buong mundo. At para sa ating mga Filipino, hindi ito malayong usapin. Ang South China Sea, ang Taiwan Strait, ang mga pinakamay init na flashpoint sa daigdig ay nasa ating bakuran lamang. At kapag sumiklab ang apoy ng digmaan, siguradong aabot ang init nito sa atin. Hindi lang ito simpleng paghahambing ng armas at bilang. Ito ang pagsagot sa napakabigat na katanungan. Sino ang tunay na malakas? Ang agila ng Amerika o ang dragon ng Asia? Unahin na natin ang Estados Unidos. Sa loob ng mahigit isang siglo, silang tinaguriang pulis ng daigdig. Laging nakabantay, laging handang kumilos saan man may banta. Pagkatapos ng Cold War, ang US military ang nananatiling tanging tunay na superpower, walang katapat sa lakas, lawak at saklaw. Ang American military ay may global reach kung saan ang kanilang presensya ay nadarama sa buong daigdig. Sa kasalukuyan, may higit 750 military bases ang Amerika sa iba't ibang bansa. Ngunit bakit nila ito itinayo? Para makontrol ang mga choke points ng kalakalan, para masiguro ang mabilis na pagresponde sa mga banta, at para na rin ipakita sa iba na kaya nilang dumating kahit saan, kahit kailan. Isa itong malaking paalala na kapag nagkaroon ng kaguluhan, ang responding Amerikano ay ilang oras o minuto lamang ang layo. Pagdating naman sa karagatan, ang US Navy ang emperador ng mga alon. Kung mayroon mang lumulutang na barkong pandigma sa dagat, ito'y dahil pinayagan itong maglakbay ng US Navy. Mayroon silang 11 super carrier, kung saan bawat isa ay puno ng mga fighter jets, missile, libo-libong marines at ito'y pinatatakbo ng nuclear propulsion. Isa itong lumulutang na lungsod na kayang magdala ng giyera at pagkasira kahit saan mang bahagi ng mundo. At ang mga super carrier na ito ay hindi lumulusob ng mag-isa. Ang mga ito ay suportado ng daan-daang destroyer, cruiser at mga nuclear-powered submarine na kayang magtago ng maraming buwan sa ilalim ng dagat. Ang kalangitan naman ay pinaghaharian din ng US Air Force. May libo-libong eroplanong pandigma, daan-daang 5th generation stealth fighters gaya ng F-22 at F-35, at napakaraming multi-role fighters na kayang umatake sa mga target sa himpapawid man o lupa. At higit pa roon, hawak nila ang pinakamodernong stealth bomber sa mundo, gaya ng B-2 Spirit na kayang magdala ng pagkawasak bago pa man mapansin ng mga kaaway. Kapag pinagsama ang lakas ng carrier aviation ng US Navy at ang mga air asset ng US Air Force, may kita mo ang tunay na dahilan kung bakit walang kapantay ang American strike capability. Pagdating naman sa purong destructive power, hindi rin nagpapahuli ang USA, lalo na ang kanilang mga sandatang nuklear. Bagamat hindi sila ang numero 1 pagdating sa pinakamaraming nuclear warhead, ang US nuclear arsenal ay ang pinakamoderno at pinakamaasahan. Mayroon silang mahigit 5,200 na mga nuclear warhead na pupwedeng itira sa pamamagitan ng mga ICBM, strategic bomber at mga nuclear submarine. Ang Estados Unidos ay may tinatawag na the nuclear triad. Ibig sabihin, kahit sabay-sabay mong wasakin ang mga nuclear bases nila sa lupa, may matitira pa rin silang nuclear weapon sa ere sa pamamagitan ng mga strategic bomber at nakatago sa kailaliman ng karagatan sa pamamagitan ng mga nuclear submarine nito. Ito ang tatlong espada ng USA, ang kanilang mga nuclear weapon sa lupa, himpapawid at dagat, na sabay-sabay kayang maghatid ng puwersa at pagkawasak na hindi pa nakikita sa kasaysayan. Bukod sa lakas militar, ang USA ay sinusuportahan ng kanilang mga kaalyado at kaibigan.
Sa likod nila ay ang NATO, ang North Atlantic Treaty Organization, ang pinakamalaking alyansang militar sa kasaysayan na binubuo ng higit 30 bansang miyembro katulad na lamang ng United Kingdom, France, Germany, Italy, Canada at iba pa. Sama-sama, may mahigit 2 milyong sundalo ito, libo-libong mga eroplano, barko at tangke, at maging mga nuclear weapon na handang back-upan ang Estados Unidos kapag nagkagipitan. Sa Pacific region naman, bagamat walang formal na alyansa ang USA sa Japan, South Korea, Australia at Pilipinas, sila ay matatag na magkakaalyado sa pamamagitan ng mga mutual defense treaties at mga strategic partnership. Ang ibig sabihin nito, saan man sila lumaban, sa Atlantic region man o Pacific, may mga bansang handang sumuporta at tumulong sa Amerika. Pero bakit nga ba naging sobrang makapangyarihan ang hukbo ng mga Amerikano? Ito ay dahil sa kanilang tinatawag na The Two-War Doctrine. Ito ang ideya na dapat laging may sapat na lakas ang Amerika upang makipaglaban sa dalawang malaking digmaan ng sabay at kaya pang sumabak sa isa pang mas maliit na krisis. Isang halimbawa, noong dekada 90, pinangunahan ng Estados Unidos ang Gulf War para palayasin ang mga Iraqi sa Kuwait. Kasabay nito, aktibo ring naikidigma ang mga Amerikano sa Balkans bilang bahagi ng Yugoslav War. Habang abala sila sa dalawang digmaang ito, ang US Army naman ay nakikipaglaban din sa mga warlord sa Somalia na may kita sa pelikulang Black Hawk Down. Hindi ito simpleng kayabangan, kundi patunay sa lawak, kapangyarihan at tibay ng depensa at logistics ng US military. Hindi lang sila basta may lakas, sila ang kauna-unahang bansa na kayang magdala ng digmaan sa iba't ibang kontinente nang sabay-sabay at manatili pa ring matatag. Isa itong kakayahang walang kapantay sa kasaysayan ng militar. Sa kabilang bahagi naman ng Pacific, naroon ang pinakamahigpit na karibal ng Estados Unidos, ang China. Sa nakalipas na mga dekada, mula sa pagiging bansang nakatuon lamang sa kanilang sariling teritoryo, naging mabilis ang kanilang pag-akyat, pinalakas ang hukbo, pinayaman ang ekonomiya, at pinahaba ang anino ng kanilang impluensya. Mayroong tinatayang 2 milyong sundalo ang People's Liberation Army ng China, ang pinakamalaking hukbo sa daigdig. Para mas madali mong ma-imagine, isipin mo na lamang na lahat ng naninirahan sa buong Quezon City ay sundalo lahat, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. Sa nakalipas na mga dekada, dumaan ang kanilang malaking hukbo sa proseso ng napakabilis na modernization, mula sa mas makabagong armor, artillery, hanggang sa mga digital command system. Ang malaking hukbo ng China ay simbolo ng kanilang ambisyon. Magkaroon ng isang puwersa na hindi lamang magtatanggol ng kanilang teritoryo, kundi isang hukbo na kayang lumaban sa pinakamalalaking kapangyarihan sa daigdig, katulad na lamang ng Estados Unidos. Sa karagatan, mabilis ang paglaki ng hukbong dagat ng China. Sa bilang, sila ang may pinakamaraming barko sa mundo. Tinatayang meron silang 370 na mga warship, kabilang na ang mga destroyer, frigate at mga submarine. Ngunit mahalagang tandaan, ang dami ay hindi nangangahulugan na dekalidad ng mga ito. Bagamat marami silang barko, marami sa mga ito ay hindi kasing moderno ng nasa USA. Karagdagan pa, maraming eksperto ang nagsasabi na kapos sa kahusayan at karanasan ang mga sailor at mga naval personnel ng China kumpara sa mga Amerikano. Ang China ay mayroong 3 aircraft carrier. Ito ang Liaoning, Shandong at ang mas modernong Fujian na kasalukuyang nasa testing phase. Malaking hakbang ito sa China na makapagpagawa ng sariling aircraft carrier sa loob lamang ng ilang taong modernization. Ito ay malinaw na tanda ng kanilang ambisyong pumantay at makipagkompetisyon sa mga pinakamalalakas na puwersa sa karagatan. Gayunpaman, sa dami at kalidad ng mga armas na bitbit ng mga US carrier at ng kanilang mga strike groups, kitang-kita na napakalayo pa rin ng agwat sa pagitan ng Chinese at ng American Navy.
Sa larangan ng mga missile, ipinagmamalaki ng mga Tsino ang kanilang tinatawag na carrier killers, ang DF-21D at ang DF-26 ballistic missile. Ang mga ito ay espesipikong dinisenyo upang tamaan at palubugin ang mga American supercarrier bago pa sila makapasok sa loob ng Western Pacific. Kung epektibo ang dalawang ballistic missile na ito ay parang mga espada na nakatutok sa puso ng US Navy. Ngunit hanggang sa ngayon, nananatili pa rin itong untested sa totoong labanan. Teorya pa rin ang kanilang deadly reputation kung tunay nga bang banta ang mga ballistic missile na ito o isa lamang panakot. Ang People's Liberation Army Air Force ay tinatayang may higit 1,500 combat aircraft. Kabilang dito ang dandaang J-7 at J-8, mga lumang fighters na unang lumipad noong dekada 60 at 80, at ang mga mas makabagong J-10, J-11 at J-16 na nagsisilbing mga multi-role fighters. Para naman sa mga Chinese 5th generation fighter, mayroon silang J-20 stealth fighter na pantapat sa mga F-22 Raptor at ang kasalukuyang dinedevelop na J-31 bilang sagot naman sa F-35. Ito ang unang seryosong hakbang ng China sa larangan ng modernong stealth technology at patunay ng kanilang mabilis na pag-angat sa himpapawid. Mabilis silang nagmo-modernize, naglalagay ng mga mas makabagong radar, mas epektibong missile system, at unti-unting lumilipat mula sa mga luma at hiram na disenyo tungo sa kanilang sariling teknolohiya. Gayunpaman, kahit na dumarami at gumaganda ang kanilang air fleet, isang bagay ang hindi pa kayang tapatan ng China. Ito ang husay at karanasan ng mga Amerikanong piloto. Ang mga US pilot ay sinanay sa pagpapalipad ng kanilang mga eroplano ng libo-libong oras kumpara sa mga Chinong piloto na aabot lamang ng 100 hanggang 150 hours. Karagdagan, ang kakayahan ng mga Amerikanong piloto ay hinubog ng napakaraming flight mission sa mga tunay na digmaan, revolusyon at battlefield sa iba't ibang kontinente. Kaya naman, masasabi nating nananatiling dekada ang agwat sa karanasan at kalidad ng mga pilotong Amerikano sa mga Chino. Pagdating naman sa usapin ng nuclear power, ang China ay may tinatayang 500 warhead at patuloy itong lumalaki taon-taon. Malayo pa rin ito kung ikukumpara sa mahigit 5,200 warhead ng Amerika. Ngunit sapat ito upang magsilbing deterrent laban sa sinumang nagnanais na umatake sa China. Tulad ng mga Amerikano, ang mga Chino ay mayroon ding bersyon ng kanilang nuclear triad kung saan mayroon silang kapabilidad na magpadala ng nuclear weapon gamit ang kanilang mga nuclear silo, mobile launcher, strategic bomber at mga nuclear ballistic submarine. Kung sakaling hindi mapigilan ng tensyon at tuluyang sumiklab ang apoy ng digmaan sa pagitan ng Agila at ng Dragon, ito ang masasabing pinakamapaminsalang digmaan sa makabagong panahon. Bagamat libo-libong milya ang layo ng dalawang bansang ito, ang tunay na banggaan ay hindi magaganap sa lupain ng mga Amerikano, kundi sa bakuran mismo ng mga Chino, sa Pacific, sa South China Sea at sa Taiwan Strait. Unahin natin ang senaryo sa Taiwan Strait. Ito ang pinakamainit na flashpoint sa buong Indo-Pacific. Nasa pagitan lamang ng China at Taiwan ang makitid na dagat na ito na may lapad na aabot ng 130 hanggang 180 kilometers, kasing haba lamang ng distansya mula Maynila hanggang Pangasinan. Para sa China, ang Taiwan ay tinuturing na rebelding probinsya na dapat ibalik sa kanilang kontrol. Nahiwalay ang Taiwan sa kanila matapos ang Chinese Civil War noong 1949 nang umatras ang pamahalaan ng Republic of China sa isla. Para naman sa USA at kanilang mga kaalyado, ang Taiwan ay simbolo ng demokrasya na kinakailangan nilang ipagtanggol. Kung sakaling sumalakay ang China sa Taiwan, tatlong malinaw na senaryo ang magaganap. Una, ang blockade o encirclement para putulin ang kalakalan at gipitin ng mga Taiwanese. Ikalawa, ang missile and air campaign para pahinain ang depensa at command and control ng mga Taiwanese. At ikatlo, amphibious invasion, ang pinakamapanganib at pinakamahirap isagawa. Sa madaling paliwanag, una,
puputulin ng China ang daloy ng supply para igupo ang Taiwan ng hindi nagpapaputok ng armas. Pangunahing epekto nito ang matinding kagutuman at kawalan ng enerhiya na magpapahirap sa mga sibilyan ng Taiwan. Kung hindi nila mapipilit ang Taiwan sa isang mapayapang occupation makalipas ang blockade, susundan nito ng mas marahas na aksyon, ang Missile and Air Campaign. Gamit ang mga short and medium range ballistic missile, pati na rin ang kanilang libo-libong cruise missile, papaulanan ng China ang mga paliparan, command center at depensang nakapaligid sa Taiwan. Kasabay nito, gagamit sila ng mga heavy rocket artillery upang wasakin ang mga air bases at critical infrastructure ng Taiwan. Ang layunin ng ataking ito ay palambutin ang depensa ng mga Taiwanese para sa ikatlong senaryo. At ang ikatlo, ang amphibious assault ng mismong Taiwan, isang hakbang na napakakomplikado at puno ng panganib. Tinatayang aabot ng 300,000 hanggang 400,000 na mga sundalo ang kinakailangan ng China para pabagsakin ng Taiwan na suportado ng libo-libong barko, landing craft at mga tangke. Ang pananakop na ito ay isang tunay na bangungot para sa logistics ng China. Libo-libong tonelada ng gasolina, bala, pagkain at pyesa araw-araw ang kinakailangan ng malaking Chinese invasion force para suportahan ang kanilang opensiba. Sa kabuuan, aabot ng milyon-milyong tonelada ng supply ang kakailanganin ng China na mapadala sa Taiwan sa paglipas sa mga linggo at buwan ng kampanya. Kakailanganin na tuloy-tuloy ang pagdating ng mga landing ships, mga roro at supply vessel. Marami rito ang kulang pa sa China habang tumatawid ng 130 kilometers ng dagat na puno ng mga bomba habang inaatake ng mga missile, drone at air attack ng mga Taiwanese. At hindi lamang ito ang kanilang sasalubungin. Nakaharang din sa kanilang puwersa ang libu-libong mga Taiwanese troops, mga coastal artillery at mga anti-ship missile battery na nakapwesto sa mabundok at matitigas na baybayin ng isla. Ito'y dahil ang Taiwan ay isa sa may pinakaarmado at pinakahandang hukbo sa buong mundo dahil lagi nilang inaasahan ang pagsalakay ng mga Tsino. Kaya naman, sino mang susubok na sakupin ang islang ito ay haharap sa dagat ng apoy at bakal. At higit sa lahat, ang pagsakop sa Taiwan ay laban din sa oras. Maikli lamang ang window ng mga Tsino bago dumating ang responde ng mga Amerikano at kanilang mga kaalyado. Mga submarino, bomber at mga carrier strike group na maaaring pumutol sa supply line at lumunod sa buong Chinese invasion force. Ang sumunod na flashpoint naman ay ang South China Sea. Ang dagat na ito ang nagdurugtong sa Indian at Pacific Ocean. Dito nagdaraan ang hindi mabilang na mga tanker ng langis, container ship at mga merchant vessel na bumubuo sa 1/3 ng kabuuang global trade, katumbas ng $1 trilyon na halaga ng kalakalan kada taon. Bukod sa daanan ito ng kalakalan, napakayaman din ang dagat na ito sa mga yamang dagat tulad ng isda, kabibe, lamang dagat at ang bagong tuklas na reserba nito ng langis at natural gas. Ayon sa mga pag-aaral, ang reserbang langis na matatagpuan sa South China Sea ay aabot ng 11 bilyong bariles. Karagdagan pa dito ang ilang trilyong cubic feet na reserba ng mga natural gas. Dahil sa halaga ng katubigang ito ay pinag-aagawa ng napakaraming bansa, kagaya na lamang ng Vietnam, Malaysia, China at ng Pilipinas. Para ipakita ang kanilang pagkamkam sa buong South China Sea, ang China ay nagpatayo ng mga artificial island na nilagyan nila ng mga runway, radar at mga missile system upang palakasin ang kanilang claim sa halos buong dagat, bagay na tinututulan ng mga karatig na bansa tulad ng Vietnam, Malaysia at ng Pilipinas. Sa kabilang panig, regular na nagpapatrolya ang US Navy sa South China Sea upang igiit ang tinatawag na freedom of navigation at ipakita na hindi nila kinikilala ang malawak na claim ng China. At tayong mga Filipino, nasa gitna mismo tayo ng gulong ito dahil ilan sa mga reef at island na inaangkin ng China ay malinaw na bahagi ng ating exclusive economic zone ayon sa international law.
Dahil sa matinding tensyon sa rehiyon, ang isang pagkakamali lamang ay maaaring magpasiklab sa isang digmaan na hindi pa nasasaksihan ng daigdig. Anumang agresibong insidente ay maaaring maging mitya nito. Halimbawa, ang pagtira ng water cannon o pagbangga ng mga barkong Chino sa mga barkong Filipino sa Ayungin o Scarborough Shoal, o di kaya ang biglaang pagsasara ng China sa pagdaan ng mga barko ng ibang bansa sa South China Sea. Kung sasabog ang giyera sa dagat na ito, magsisimula ito sa paglipad ng mga missile mula sa mga base ng China sa kanilang mga artificial island. Agara naman itong sasagutin ng mga barkong pandigma at submarino ng Amerika. Sa kalangitan, magtatagisan ang mga fighter jet at bomber ng USA at China, habang sa ilalim ng tubig, maghahabulan naman ang kanilang mga nuclear sub. Sa unang linggo ng labanan, susubukin ng China na kontrolin ang himpapawid at dagat gamit ang kanilang mga missile. Samantala, gagamitin naman ng USA ang kanilang mga carrier at mga long-range bomber mula sa Guam at Japan para wasakin ang mga Chinese military bases sa kanilang mga artificial island. Habang humahaba ang labanan, ang bilis ng logistics at suporta mula sa mga kaalyado ng magkabilang panig ang magiging susi ng tagumpay. Sa bahaging ito ng ating video, ating susuriin kung ano nga ba ang maaaring maging resulta ng labanan sa dalawang lugar na ito. Invasion of Taiwan. Sino nga ba ang magwawagi? Para masagot ito, kinakailangan muna nating alamin kung ano nga ba ang goal ng dalawang panig sa senaryong ito. Para masabing tagumpay ang mga Chino, kinakailangan nilang makamit ang mga sumusunod na objective. Una, ang ganap na pagpaligid sa Taiwan. Ikalawa, okupahin ang mga estratehikong lokasyon ng isla gaya ng mga paliparan, pantalan, city center at mga government offices. Ikatlo, pilitin o palitan ang pamahalaang Taiwanese na mga pro-China officials. At ikaapat, pigilan ang pahingialam ng USA at mga kalyado nito sa Taiwan sa pamamagitan ng mabilis na occupation ng isla, politikal na pakikipag-usap o pananakot gamit ang kanilang mga carrier killer missile at iba pang mga long-range asset. Kung may isa sa katuparan ng mga ito bago makapagpadala ng US reinforcement, may ipoproklama ng Beijing na naabot na nila ang kanilang strategic success kahit hindi pa nila nasasakop ang buong Taiwan. Sa isang maikling digmaan malapit sa Taiwan, lamang ang China dahil sa kanilang home court advantage. Dahil nasa layong humigit kumulang 130 kilometers lamang ang Taiwan mula sa mainland China, madali nilang takpan ang himpapawid ng isla gamit ang kanilang mga fighter jet, drones at libo-libong ballistic at cruise missile. Sa distansyang ito, halos lahat ng pangunahing base at lungsod ng Taiwan ay nasa range ng kanilang artillery at rocket force, bagay na nagbibigay sa kanila ng agarang kalamangan sa unang labanan. Ngunit ang kalamangang ito ay panandalian lamang. Habang malakas ang unang bugso ng China, kinakailangang matapos kagad nila ang kampanya bago pa makarating ang buong puwersa ng US Pacific Fleet at mga long-range bombers mula sa Guam at Japan. Kapag nagtagal ang operasyon, masusubok ang Chinese logistics kung saan kaya ba nilang maghatid ng milyon-milyong tonelada ng supply araw-araw sa ilalim ng tuloy-tuloy na pambobomba at mga submarine attacks ng USA at mga kalyado nito. Sumunod, kakayanin din ba ng mga Chino na kontrolin ang langit laban sa mas sanay, mas maraming eroplano at mas battle-tested na US Air Force? Para sa panig naman ng mga Amerikano, ang kanilang objective sa labanan sa Taiwan ay panatilihing buhay lamang ang isla at palayain ito sa hawak ng mga Chino. Hindi nila kinakailangang masakop ang mainland China. Kabaligtaran ng mga Chinese, ang oras ay nasa panig ng Amerika dahil habang tumatagal ang digmaan, mailalapit nila ang kanilang malaking resources sa malalapit na base ng kanilang kaalyado sa Asia. Kinakailangan lamang gawin ng mga Taiwanese na patagalin ang labanan para makabuelo ang mga Amerikano. Ngayon naman, ating pag-usapan ang senaryo kung sakaling magkaroon ng American and Chinese confrontation sa South China Sea. Para sa mga Chino, ang kanilang layunin ay gawing internal lake ang South China Sea. Kontrolin ang mga choke points nito, itaboy ang US Navy palabas dito, at ipakita sa daigdig na ang kanilang 9-dash line ay hindi lamang guhit sa mapa,
kundi isang katotohanang militar. Para naman sa mga Amerikano, malinaw ang kanilang objective: panatilihin ang freedom of navigation sa South China Sea. Protektahan dito ang kanilang mga kaalyado tulad ng Pilipinas, Vietnam at iba pang bansa, at pigilan ang iisang bansa na dominahin ang napakahalagang dagat na ito. Kung sasambulat ang giyera sa South China Sea, pinaniniwalaan ng ilang mga military expert na iikot ang mga unang labanan sa mga artificial islands ng China. Ang magiging pangunahing armas sa mga Tsino sa engkwentrong ito ay ang kanilang mga pre-positioned missile sa kanilang mga isla. Magsisimula ito sa mga opening salvo ng missile attack mula sa mga Chinese bases sa South China Sea. Ang kanilang punteriya, ang mga naval asset ng parehong USA at mga kalyado nito sa rehiyon. Kung tatargetin ng mga Tsino ang mga American bases sa Pilipinas, agarang gagana ang Mutual Defense Treaty ng mga Filipino at Amerikano kung saan pahihintulutan ang paglalagay ng mga military asset sa mga military bases ng Pilipinas. Susundan ito ng pag-atake ng mga carrier strike groups ng USA na magtatangkang pasukin ang First Island Chain laban sa mga missile defense system ng China. Sa kalangitan, susubukin ng dalawang panig na makamit ang aerial domination kung saan magsasalpukan ang mga stealth fighters at bombers ng USA at China sa South China Sea. Maging ang ilalim ng dagat ay magiging battlefield din. Dito, hahabulin ng mga submarine ang mga supply convoy at carrier group ng isa't isa na naglalayong putulin ng lifeline ng dalawang kampo. Habang tumatagal, susubukin ng China na magpakita ng mabilis na kontrol sa dagat at himpapawid. Ngunit, katulad ng sa Taiwan crisis, oras din ang kanilang kalaban. Habang tumatagal ang labanan, papabor ito sa mga Amerikano kung saan makapagpapadala na ito ng mga reinforcement mula sa Guam, Japan at iba pang mga military bases nila. Sa huli, ang tagumpay ng China ay nakasalalay sa mabilisang pagkubkob sa South China Sea, makapaglagay ng maraming depensa rito, at gawing napakamahal pa sa mga Amerikano na bawiin ito. Samantala, ang tagumpay naman ng USA ay nakadepende sa kanilang kakayahang patagalin ang labanan at pigilan ng mga Tsino na makapaglagay ng mas maraming depensa sa buong South China Sea. Pero mga komrad, ito ang realidad. Kung giyera lang ang pag-uusapan, parehong halimaw ang USA at China. Merong mga armas, puwersa at kakayahang magwasak sa tindi na hindi pa nakikita sa kasaysayan. Pero real talk lang, kapag sumiklab ang digmaang ito, lahat tayo ay talo. Milyon-milyong buhay ang siguradong mawawala. Ang ekonomiya naman ng mundo ay siguradong titigil at guguho, at ang mga dagat at pinag-aawayan siguradong mapupuno ng apoy at dugo. Sa digmaang ito, walang tunay na panalo. Lahat tayo ay talo. Pero ikaw, kung sakaling magbanggaan nga, saan ka papanig? Sa agila o sa dragon? Hindi lahat ng barkong pandigma ay lumulutang na bakal sa dagat. Ang ilan ay mga armadong isla na hinding-hindi mapapalubog. Ito ang mga islang mas makapangyarihan pa kaysa sa lahat ng mga aircraft carrier, mga battleship, cruiser at destroyer ng buong daigdig. At ngayon, ginagamit ito ng Amerika para ikulong ang kanilang pinakamahigpit na karibal, ang China. Sa episode nating ito, ating pag-usapan ang tinatawag na The First Island Chain, ang pader ng mga isla mula sa Japan, Taiwan hanggang Pilipinas. Mga unsinkable battleship na kayang pumigil sa pinakamalaking banta ng ating panahon. Saan nga ba nagmula ang konsepto ng unsinkable battleship? Ang ideyang ito ay simple pero napakalupit. Ang mga aircraft carrier task force ay malalakas na mobile bases, ngunit pwede itong targetin at palubugin. Dito naging matalino ang mga Amerikano. Ginamit nila ang heograpiya bilang sandata. Imbis na umasa lamang sa mga barko, itinayo nila ang mga base sa mga estratehikong isla sa Pacific para kontrolin ang karagatan at ikulong ang kanilang kalaban sa kanilang sariling bakuran, ang China. Kaya naman, tinawag nila ang mga islang ito bilang mga unsinkable battleship.
Mga base militar na nakapwesto sa mga isla na handang maglunsad ng mga eroplano, missile at mga sundalo na para bang higanteng warship na hindi mapapalubog at naghihintay lamang na pakawalan. Ang mga islang ito ay bahagi ng teritoryo ng mga kaalyado nilang bansa. Ito ang Japan sa hilaga, Taiwan sa gitna, at ang Pilipinas sa bahaging timog silangan. Ang isla naman ng Borneo at ng Singapore ay ang bumubuo sa kanilang depensa sa timog. Kapag pinagkonekta ang mga islang ito, makabubuo ka ng isang linya ng military defense. Napakahalaga sa Amerika na mapanatiling matatag ang defense line na ito sa Pacific. Kapag matatag ang pader na ito, magiging limitado ang galaw ng Chinese Navy. Ngunit kapag ito'y nabasag, malayang makapaglalakbay ang lumalakas na Chinese Navy sa Pacific Ocean at doon magsisimula ang problema ng mga Amerikano at ng kanilang mga kakampi. Sa puntong ito ng ating video, ating isa-isahin ang mga unsinkable battleship na ito. Unahin natin ang panghilagang depensa ng First Island Chain. Ito ang Japan, partikular na ang isla ng Okinawa at ng Ryukyu. Masasabi natin na matagal nang malamig ang relasyon ng Japan at China dahil sa kanilang mahabang kasaysayan ng tunggalian at digmaan mula pa sa mga giyera noong nakaraang siglo hanggang sa kasalukuyang alitan sa dagat. Sa Japan, matatagpuan ang dalawa sa pinakamalaking US bases sa Asia, ang Kadena Air Base at ang Yokosuka Naval Base. Sa Kadena Air Base, nakapwesto ang mahigit 100 fighter at support aircraft gaya ng F-15CD Eagle, F-22 Raptor, pati ang mga KC-135 Stratotanker at ang mga E-3 AWACS pa sa mga air surveillance. Sa kabilang banda naman, ang Yokosuka Naval Base ay ang tahanan ng US 7th Fleet na pinangungunahan ng USS Ronald Reagan, kasama ang humigit kumulang 70 na mga barko, kabilang ang 13 guided missile destroyer, 3 cruiser at iba't ibang mga support vessel. Mayroon ding nakadeploy dito na missile defense system tulad ng Patriot at Aegis-equipped destroyer na nagbabantay laban sa mga banta mula sa North Korea at China. Mula sa Okinawa, ilang oras lamang ang layo ng mga US forces sa Taiwan, East China Sea at maging sa mismong mainland China. Dahil sa lapit na ito, napakahalaga ng Okinawa bilang forward defense position ng mga Amerikano. Kaya naman, madalas silang nagsasagawa rito ng joint military exercises at nagsisilbing launching point pa sa mga surveillance at rapid deployment ng mga fighter jet o di kaya mga barko kung sakaling magkaroon ng tensyon sa rehiyon. Sumunod ay ang sentro ng lahat, ang Taiwan. Sabi ng mga military strategists, ang Taiwan ang cork in the battle ng First Island Chain. Ang ibig sabihin nito, ang Taiwan ang pinakasusing harang sa pagitan ng China at ng Pacific Ocean. Kung sakaling bibitaw ang Taiwan, mahati sa dalawa ang First Island Chain at mabubutas ang kanilang depensa. Ang isla ng Taiwan ay isa sa pinakaarmadong isla sa buong mundo. Ang mga Taiwanese ay may humigit kumulang 300 na mga combat aircraft tulad na lamang ng F-16V Fighting Falcon, Mirage 2000 at mga indigenous defense fighter, pati na rin ang humigit 40 warship gaya na lamang ng mga frigate at corvette na nagbabantay sa kanilang katubigan. Armado rin sila ng libo-libong mga surface-to-air missile pa sa mga eroplano ng China at mga anti-ship missile tulad ng Hufeng at ng Patriot PAC-3. Mayroon din silang 165,000 na mga aktibong sundalo na nakahandang depensahan ang Taiwan Strait laban sa anumang paglusob ng China. At higit sa lahat, maging ang kanilang mga sibilyan ay sinanay din na lumaban. Kung makontrol ng Beijing ang Taiwan, mabubuksan ang daan para sa kanilang navy patungo ng Pacific. Isang malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Magiging madali pa sa mga barko at submarino ng China na makalabas ng dagat at magpatrolya sa buong Pacific Ocean na posibleng magdulot ng pangamba sa Pilipinas, Japan at sa mismong Estados Unidos.
Kaya naman, ginagawa ng Amerika at ng mga kakampi nito na mapanatiling matatag at may kakayahang lumaban ng Taiwan mula sa pagbibigay ng mga armas at pagsasanay ng mga sundalo nito. At syempre, hindi mawawala sa mga unsinkable battleship na ito ang Pilipinas. Ang isla ng Luzon ay direktang nakaharap sa Taiwan Strait, kaya't napakahalaga nito bilang staging area para sa mga surveillance mission at kung kinakailangan, air operations ng USA at ng AFP kapag nagkaroon ng kaguluhan. Sa Luzon, maaaring lumapag ang mga eroplanong pandigma ng parehong Pilipinas at ng mga Amerikano at pwede rin silang maglagay ng mga komplikadong radar system na nakatutok mismo sa China. Sa bahaging ito ng Pilipinas, madalas magsagawa ng joint training operations ang US military at ang ating AFP pagdating sa maneuver warfare, missile defense system, paggamit ng radar at maging surveillance. Sa kanlurang bahagi naman ng Pilipinas, naroon ang isla ng Palawan. Ang mahabang islang ito ay direktang nakaharap naman sa West Philippine Sea at sa grupo ng mga isla na tinatawag na Spratlys. Ito ay mga contested territory kung saan aktibong nag-aagawan ang napakaraming bansa sa Asia, kabilang na ang China at Pilipinas. Sa rehiyong ito, maraming nakapwestong mga barkong Chino, karagdagan pa ang kanilang mga artificial military bases. Bilang pantapat, ang isla ng Palawan ay pinatibay at pinaunlad ng AFP at nilagyan ng mga facility sa ilalim ng EDCA. Nandito ang mga airstrip at mga military bases na ginagamit para sa mga reconnaissance aircraft tulad ng C-295 at mga maritime patrol plane tulad ng P-3 Orion, pati na rin ang mga radar at anti-ship missile battery para bantayan ang galaw ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng EDCA o ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, isang kasunduang militar na nilagdaan noong 2014 sa pagitan ng Pilipinas at ng USA. May mga napiling base sa ating bansa na pinagagamit ng pansamantala sa mga US forces kabilang na ang Cagayan, Zambales, Palawan at Mindoro. Ang layunin ng EDCA ay palakasin ang kakayahan ng AFP sa pamamagitan ng modernong kagamitan, intelligence sharing at pagsasanay kasama ang US forces. Pinapayagan din sa kasunduang ito ang pagtatayo ng mga pasilidad tulad ng mga fuel storage, radar installation, missile batteries at maging mga airstrip upgrade habang nananatiling pagmamayari ng Pilipinas ang mga ito. Kaya naman para sa maraming military analyst, sinasabi na ang Pilipinas ang bumubuo sa southern defense ng First Island Chain. Bukod sa tatlong militarized na islang ito, ang mga Amerikano ay bumuo rin ng mga strategic alliances sa iba pang bansang Asyano para suportahan ang kanilang estratehiya. Ang Borneo at Singapore ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng network ng depensa bilang mga support hub para sa logistics, resupply at command coordination ng mga kaalyadong puwersa. Sa mga islang ito nagaganap ang pagpapadala ng mga supply, armas at kagamitan na kakailanganin ng tropa ng First Island Chain. Partikular na dito ang Singapore na may modernong pasilidad tulad ng Changi Naval Base na kayang tumanggap ng malalaking barko, kabilang na ang mga aircraft carrier ng US Navy. Ang isla naman ng Borneo ng Indonesia ay mayroong mga airfield at port facilities na pwedeng gamitin bilang refueling at repair site sa oras ng kaguluhan. Sa kabila ng mga ginagawang ito ng mga Amerikano, hindi naman nakaupong nagmamasidlang ang Beijing. Gumagawa sila ng paraan para sirain ang First Island Chain na pumapaligid sa kanila. Sa mga nakalipas na taon, agresibo nilang pinalawak ang kanilang presensya sa South China Sea sa pamamagitan ng reclamation at pagtatayo ng mga artificial island na mayroong mga runway, radar at missile site. Bukod dito, pinalakas din nila ang kanilang naval asset, kabilang na ang mga aircraft carrier, destroyer at nuclear submarine. Patuloy din silang nagsasagawa ng mga military exercises sa paligid ng Taiwan at maging ng West Philippine Sea upang ipakita ang kanilang lakas
at subukin ang depensa ng mga kaalyado ng Amerika. Sa kasalukuyan, ang China ay mayroong humigit kumulang 7 ganap na militarized island sa South China Sea, kabilang ang Fiery Cross Reef, Mischief Reef at Subi Reef. Ang mga islang ito ay mayroong mga runway na kayang tumanggap ng mga bomber at fighter jet. Mayroon din itong mga radar installation at mga surface-to-air at anti-missile system na nakaposisyon para bantayan ang kanilang paligid. Nag-invest din ang mga Chino ng napakalaking resources sa pagpapaunlad ng kanilang mga anti-ship missile. Tinatayang may mahigit 1,000 mga land base at mga ship-launched anti-ship missile ang mga Chino na kayang tumama sa mga target na hanggang 200 hanggang 1,500 kilometers ang layo. Kasama sa kanilang arsenal na ito ang kilalang modelo ng YJ-12 at YJ-18 na kayang maglakbay ng supersonic speed at targetin ang mga barkong Amerikano sa loob ng South China Sea. Ang estratehiyang ito ng mga Chino ay nakilala bilang A2AD strategy o ang Anti-Access Aerial Denial Strategy na nakadepende sa kanilang missile network sa loob at labas ng kanilang bansa. Sa pamamagitan ng estratehiyang ito, balak nilang gawing no-go zone ang paligid ng China upang pigilan ang paglapit ng anumang pwersang Amerikano o mga kaalyado nito sa kanilang teritoryo. Sa ngayon, ang China ang pinakamalaking naval power sa daigdig na may tinatayang 370 warship, kabilang na ang 3 aircraft carrier, 12 ng destroyer at frigate, at daan-daang mga patrol at missile boat. Ngunit sa kabila ng napakaraming barkong ito, limitado pa rin ang kanilang galaw dahil kontrolado ng Amerika at ng kanilang mga kaalyado ang mga choke points ng First Island Chain. Kaya kahit pinakamalaki ang kanilang hukbong dagat pagdating sa bilang, ito ay tila walang saysay kung hindi naman sila makalalabas ng Pacific. Para silang mga leyon sa karnabal. Malakas, may pangil, pero walang kalayaan. Gayunpaman, ang kasalukuyan at hinaharap ng mga unsinkable battleship na ito ay hinuhubog ng pabago-bagong simoy ng politika at military power sa rehiyon. Ating suriin ang mga senaryo na maaaring kahinatnan ng First Island Chain. Kung mananatiling suportado ng USA at kaalyado nito ang Taiwan, habang aktibong nakikisangkot naman ang mga Pilipino, mananatiling solido ang pader ng depensa. Mapipigilan nilang lumakas ang China at ang kanilang paglabas sa Pacific ng napakahabang panahon. Gayunpaman, kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa politika ng Pilipinas, halimbawa, magkaroon ng pro-Chinese government ang ating bansa, maaari nilang paalisin ang mga Amerikano at alisin ang kanilang mga military installation sa Pilipinas. Kapag naganap ito, mawawala ang pantimog na depensa ng First Island Chain. Kaya naman, parang mapapalibutan ang Taiwan at ang Japan sa hilaga. Kung sakali namang bumagsak ang Taiwan, mapuputol sa dalawa ang First Island Chain at makakalabas na sa Pacific Ocean ang mga Chino. Ang mga tinatawag na unsinkable battleship, ang mga islang pinagtayuan ng mga military bases ng Amerika at ng kanilang mga kaalyado, ang tunay na nagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan at kapangyarihan sa Asia at sa buong Pacific. Para sa marami, ito ay simbolo ng kapangyarihang nagpoprotekta sa kaayusan ng mundo. Ngunit para sa iba, ito ay manifestation ng tinatawag na The American Imperialism, isang paraan na nagpapalawak sa impluwensya at kontrol ng Estados Unidos sa buong mundo. Ngunit isang bagay lamang ang tiyak, ang mga unsinkable battleship na ito ang nagbibigay garantiya na ang buhay natin ay magpapatuloy kagaya ng ating tinatamasa ngayon. Ikaw, anong palagay mo? Mananatili bang matatag ang mga unsinkable battleship na ito o nalalapit na ang pagbagsak ng mga ito? Sa dami ng video natin tungkol sa China, isang tanong ang hindi pa rin natin nasasagot ng diretsuhan. Paano nga ba talunin ng China sa isang totoong digmaan? Dahil sa painit na sitwasyon ng South China Sea, ang Amerika at kanilang mga pinakamalapit na kaalyado
ay bumuo ng isang komprehensibong estratehiya kung paano magagapi ang higante ng Asya. At may sasakatuparan nila ito sa pamamagitan ng paghanap sa mga estratehikong kahinaan ng China at kung paano ito sasamantalahin. Sa episode natin ito, ating pag-usapan, ano nga ba ang mga kahinaan ng China? Kung titingnan sa papel, may kita mo agad na napakahirap o para bang imposibleng talunin ng China sa isang direktang labanan sa kanilang lupain. At hindi ito malayo sa katotohanan. Ang mga Chino ang merong pinakamalaking standing army sa mundo na binubuo ng higit 2 milyong sundalo. Sila rin ang may pinakamalaking navy pagdating sa dami ng mga barko. Meron din silang dambuhalang missile arsenal na pumuprotekta sa kanilang bansa na para bang force field. Mayroon din silang populasyong 1.4 bilyon, nangangahulugan na hindi basta-basta mauubusan ng sundalo at manggagawa ang China na magpapatakbo sa kanilang war machine. Sa China rin matatagpuan ang marami sa mga world's factory na kinakailangan ng napakaraming mga negosyo sa buong mundo. At panghuling advantage, ang geographical na laki ng China. Ang China ay may sukat na 9.6 million square kilometers, ang itinuturing na ikatlong pinakamalaking bansa sa mundo. Ang mga salik na ito ang dahilan kung bakit itinuturing na bangungot ng mga military planners ang pagbuo ng plano kung paano talunin ng China sa isang direktang labanan. Pero kung may pangangailangan, palaging merong paraan. Para sa USA at kanilang mga kaalyado, nakabuo sila ng isang multi-front strategy para talunin ng China na tatarget hindi lamang sa militar nito, kundi pati sa populasyon, ekonomiya at politika nito. Para maging mabisa ito, tinukoy ng Amerika ang mga pangunahing kahinaan ng China na kayang-kaya nilang tapyasin. Atin itong simulan. Ang kanilang unang kahinaan, ang kanilang geographical na kinalalagyan. Ang China ay nakakulong, hindi ng pisikal na pader, kundi ng isang strategic barrier na gawa sa mga isla at mga base militar. Ito ang tinatawag na First Island Chain. Ito ang pinakamahalagang geo-strategic barrier sa buong Asia Pacific kung hindi man sa buong mundo. Binubuo ito ng mga isla ng Japan sa hilaga, Taiwan sa gitna, at mga isla ng Pilipinas sa timog. 3 gatekeepers na suportado ng Estados Unidos. Kahit gaano kalakas o kalaki ang navy ng China, mahirap para sa kanilang makalabas patungo ng Pacific Ocean nang hindi nadedetect, napipigilan o natatarget. Ang bawat islang ito ay nagsisilbing mga choke point na kinakailangang daanan ng China palabas ng kanilang territorial sea kung saan po pwede silang targetin at ambushin. Sa panahon ng digmaan, ang USA at kaalyado nila ay nakaisip ng paraan kung paano magagamit ang kahinaang ito laban sa mga Chino. Ang estratehiya, ang tinatawag na The Anvil Strategy. Sa estratehiyang ito, ang First Island Chain ang sasalo ng unang pagsalakay ng mga Chino. Kumbaga, sila ang bakal o anvil na sasalo sa paunang puwersa ng China. Dahil isla ang mga ito, hinding-hindi ito mapapalubog at ang kanilang trabaho, pigilan o pabagalin ang paggalaw ng Chinese Navy. Kapag nailapag na ang Chinese forces sa anvil ng First Island Chain, tsaka naman darating ang martilyo o hammer na pupukpok sa kanila. Ito ang mga fast movers ng US Air Force at Navy kasama ang kanilang mga kaalyado. Gamit ang napakaraming fighter plane, bomber at missile system, wawasakin ng mga Amerikano ang puwersang Chinese na may ipit sa anvil. Susundan ito ng mga carrier at expeditionary force ng Amerika para isecure ang First Island Chain. Sa madaling sabi, ang anvil strategy ay nangangahulugan na ipitin ang Chinese forces sa mga isla habang winawasak ito ng mga fast movers ng Amerika. Ang ikalawang kahinaan ng China ay ang kawalan nila ng kakayahang lumaban sa isang protracted o mahabang digmaan. Akala ng lahat ay kayang makipaglaban ng China sa isang long war. Pero ang katotohanan, malayo rito. Dahil ang long war ay hindi bara-bara. Hindi ito paramihan ng sundalo o barko. Ito ay marathon ng logistics, ng gasolina, pagkain, spare parts, ammunition, mga sundalo at piloto, mga pantalan, maaasahang kaalyado, at supply route na hindi dapat matigil kahit isang araw.
Pag tinignan natin ito sa perspektibong ito, mababasag ang ilusyon ng Chinese military power. Malaki sila, oo. Mabilis silang mag-produce, tama rin. Pero kapag tumagal ang digmaan, lalabas ang katotohanan. Ang China ang pinakamalaking energy importer sa daigdig, kung saan majority ng kanilang mga enerhiya ay nagmumula sa langis. Sa taong 2024, tinatayang humigit 4 bilyong bariles ng langis ang inimport ng China mula sa Middle East. Ginagamit nila ang langis na ito para paganahin ang kanilang dambuhalang industriya, serbisyo sa kanilang higit 1 bilyong populasyon at mag-ipon ng stockpile para sa kanilang lumalaking sandatahang lakas. Higit 90% ng lahat ng langis na ito ay nagmumula sa Middle East at nagbabiyahe patungo ng China gamit ang mga barko na dumadaan sa Strait of Malacca, isang estratehikong choke point na nagdaraan sa Timog Silangang Asya. Sa kasamaang palad pa sa mga Chino, ang tumatayong key guardian ng napakahalagang Strait of Malacca na ito ay ang Singapore, isa sa mga pinakamahigpit na partner ng USA sa rehiyon kung saan nakatambay ang kanilang naval fleet. Sa oras ng digmaan, madali lamang sa mga Amerikano at kalyado nito na putulin ang oil supply ng China mula Middle East. Walang langis, walang produksyon, walang aandar. Tapos ang operasyon ng Chinese military. Bukod sa langis, ang industriya ng China ay malaki ding umaasa sa mga high-end component na napakahalaga sa modern warfare. Bagamat master sila ng mass production, patuloy na umaasa ang China sa mga bansa tulad ng South Korea, Taiwan at maging Japan para sa mga semiconductor, mga materyales na kailangan para sa paggawa ng mga precision weapon at makabagong armas. Bukod sa semiconductors, ini-import din ng China mula sa Europa, partikular na sa Germany at France, ang mga engine na ginagamit sa kanilang mga barkong pandigma at mga eroplanong pangkalakalan. Kagaya ng langis, ang mga kritikal na materyales na ito ay madaling isara sa mga Chinese sa panahon ng digmaan. Ang kahinaang ito ng China ay maaaring samantalahin sa pamamagitan ng economic sanctions at mga embargo. Sa pamamagitan lamang ng isang pirma at kasunduan, kayang-kayang wasakin ng Amerika at kanilang mga kaalyado ang ekonomiya ng China sa antas na baka mas mataas pa kaysa sa mga bomba. Ang pagsakal sa oil supply at high-tech component parating ng China ay magreresulta sa isang napakalaking dagok hindi lamang sa kanilang ekonomiya, kundi maging sa kanilang militar, politika at pamumuhay ng mga Chino. Isa pang mahalagang salik na nagbibigay lakas sa isang bansa sa isang mahabaang digmaan ay ang pagkakaroon ng maasahang kasangga. Ito ang kanilang mga kaalyado. At dito nagmumula ang ikatlong kahinaan ng China. Wala silang tunay na maaasahang kaalyado. Isa-isahin natin ang mga kaalyado o partner ng China ngayon. Sa kasalukuyan, mayroon silang military partnership sa 4 na bansa, sa North Korea, Iran, Pakistan at ang pabago-bagong isip na Russia. Gayunpaman, ang mga ito ay partnership lamang. Ibig sabihin, walang obligasyon ang mga ito na tunay na lumaban kasama ng China kung sakaling magkaroon ng digmaan dahil wala silang pinirmahang military treaty, defense pacts o mga artikulong pinirmahan na magsasabi na kailangan nating tulungan ang mga Chino sa panahon ng digmaan. Bukod sa kawalan ng formal na military alliance, questionable din ang kakayahan ng mga bansang ito lumaban. Sa kasalukuyan, ang Russia ay nalulunod sa war of attrition sa Ukraine, kaya't malaki ang tsansa na hindi ito makatutulong ng malaki sa China. Karagdagan pa, ang Russia at China ay tradisyonal na magkaaway dahil sa kanilang mahabang kasaysayan ng agawan sa teritoryo. Ayon sa mga military analysts, ang partnership ng dalawang bansang ito ay oportunista lamang at hindi tunay na nakabase sa malasakit sa isa't isa. Kaya naman, kung hindi makabubuti sa kanilang bansa ang pagtulong sa kanilang kaalyado, malaki ang tsansa na abandonahin ng Russia o ng China ang isa't isa. Para naman sa North Korea, ang militar nito ay lubos ng outdated at mahina, kaya naman mas akma itong pananggalang lamang sa northern border ng China kaysa maging kasamahan sa labanan. Ang Iran at Pakistan naman sa kanlurang Asya ay napakalayo sa China para makapagbigay ng makabuluhang tulong sa mga Chino kung sakaling magkaroon ng digmaan. Ngayon, ikumpara natin ang mga ito sa alliance ng USA. Ang Amerika ay mayroong garantiyang kakampi sa labanan. Sa kasalukuyan,
Ang Amerika ay mayroong mga Mutual Defense Treaty at Security Treaty sa Pilipinas, South Korea at Japan. Maliban sa Pilipinas, ang South Korea at Japan ay may tuturing na makapangyarihang sandatahang lakas hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Miyembro din ang USA ng dambuhalang military bloc, ang North Atlantic Treaty Organization o NATO, na binubuo ng higit 30 bansa na naniniwalang ang pag-atake sa isa sa kanila ay pag-atake sa lahat ng miyembro. Kaya kung sakaling mapaaway ang mga Amerikano, garantiya na meron silang 30 bansang lalaban para sa kanila. Bukod sa mga ito, mayroon ding napakaraming strategic at defense partnership ang Amerika sa daigdig, tulad na lamang ng Quad Alliance, Five Eyes Alliances, Singapore Naval Access, Thailand Partnership, Taiwan Relations Act at napakarami pang iba. Sa madaling sabi, ang alyansa at military network ng USA ay global, samantala ang China ay kakarampot lamang. Ang kahinaan ng China sa Global Alliance ay konektado sa susunod na kahinaan nila. Ang kanilang ika-4 na kahinaan, ang kanilang kakapusan sa kakayahang lumaban sa iba't ibang front. Masasabi natin na ang China ay ganap na napalilibutan ng Amerika at kanilang mga kaalyado at maging kanilang mga karibal. Ang puwersang Chino ay nakakonsentrate sa silangan at timog silangang bahagi ng kanilang bansa para tapatan ang mga banta mula sa Japan, Korea, USA at maging Pilipinas. Gayunpaman, hindi lamang ito ang mga rehiyon na kailangang bantayan ng mga Chino. Sa kanilang northern border, tinatayang libo-libong sundalong Chinese ang nakaantabay sa Russian border. Ang tiyak na bilang ng mga sundalo rito ay hindi alam sa publiko dahil itinuturing itong matter of state security, pero isa ito sa pinakabantay saradong border sa buong mundo. Ito ay dahil bagamat magkakampi sa papel, ang Russia at China ay ilang beses nang nagharap sa mga digmaan dahil sa mga territorial dispute, at ang pinakahuli ay noong 1969. Sa kasalukuyan, ang Russia at China ay mayroong mas kalmadong relasyon, ngunit patuloy pa rin silang nagbabantayan. Sa timog naman ng China, tahimik na nagmamanman at nagpapalakas ang isa pa nilang tradisyonal na kaaway. Ito ang bansang India. Ang India ay isang superpower na may sapat na puwersa at bilang para tapatan ang mga Chino sa isang digmaan. At kumpara sa Russia, ang India ay patuloy na mayroong territorial conflict sa China, lalo na sa lugar ng Arunachal Pradesh at Aksai Chin. Ayon sa mga makabagong estimate, aabot ng 100,000 sundalong Chinese ang nakadeploy sa kanilang Indian border upang pigilan ang anumang tangka ng mga Indiano na makuha ang pinag-aagawang teritoryo. Sa panahon ng digmaan, ang China ay mapapalaban sa tinatawag natin na multi-front warfare, kung saan ang kanilang mga kalaban at karibal ay pupwedeng umatake mula sa iba't ibang direksyon. Nangangahulugan ito na mahati ang puwersa, resources at focus ng mga Chino, isang bagay na itinuturing nilang bangungot. At ang mas masakit dito, karamihan ng mga infrastructure tulad ng tulay, riles, tren, paliparan at kalsada na mayroon ng China ay nakafocus sa silangan kung saan naroon ang pinakamalaking bilang ng kanilang populasyon at maging banta sa kanilang bansa. Kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa India o sa kanlurang bahagi ng China, lubos na mahihirapan ang mga Chino dahil kinakailangan nilang tawirin ang napakaraming mga bulubundukin para mapadala lamang ang kanilang mga reinforcement. Kaya naman, kung sakaling sisiklab ang isang digmaan, ang kinakailangan lamang gawin ng USA at kanyang mga kaalyado ay himukin ang mga kapitbahay ng China na sumali sa labanan para mahati ang resources at kapangyarihan ng mga Chino. Sa kabilang banda, hindi naman ito problema ng mga Amerikano. Ang USA ay protektado ng kanilang mga kapitbahay sa timog at hilaga, kaya naman hindi nila kinakailangang mag-invest ng napakaraming sundalo sa kanilang bansa. Karagdagan pa rito, ang USA ay nagpapatupad ng tinatawag na 2.5 standard. Ayon sa standard na ito, ang USA ay nararapat na mayroong sapat na lakas at kapabilidad na lumaban sa dalawang full-scale war ng magkasabay at isang mas maliit na krisis. At maraming beses na itong napatunayan. Ang US military ay may operasyon sa halos buong mundo na nagpapakita na kayang-kaya nilang magsagawa ng napakaraming military operations ng sabay-sabay. Ito ang testamento na kumpara sa China, ang USA ay bihasa sa tinatawag na multi-front warfare.
At iyan ang apat na pangunahing kahinaan ng China. Ang kanilang pagkakakulong sa First Island Chain, ang kanilang dependence sa langis at high-tech supply, ang kawalan ng tunay na maaasahang kaalyado, at ang kahinaan nilang humarap sa multi-front warfare. Para sa mga American planner, ang pagsalakay ng direkta sa China ay isang kabaliwan. Sa resulta ng mga military war games tulad ng RAND at ng mga simulation, ang USA ay laging dehado sa mga direktang labanan sa loob ng Chinese territory. Kaya naman, nabuo nila ang konsepto ng pag-exploit sa mga kahinaan ng China, ang multidimensional strategy ng paglaban kung saan ang China ay hindi lamang aatakihin ng mga eroplano at barko, kundi ng mga economic sanction, political attack, at paggamit mismo ng heograpiya. Ang pagbuo ng planong ito ng Amerika at kanyang mga kaalyado ay hindi nangangahulugan na nais nilang salakayin ng China. Isa lamang itong insurance na kapag nangyari ang ayaw nating mangyari lahat, merong plano tayong masasandalan. Nasaksihan ng 21st century ang pagsibol ng isang dominanteng kapangyarihan sa Asya. Ito ang China, isang bansang minsang naging biktima ng colonization, pero ngayon, tila bang gusto nang sakupin ang buong mundo. Sa gitna ng dagat, sa himpapawid, at sa bawat linya ng ekonomiya, ramdam ang anino ng Beijing. Pero sa katahimikan, may mga bansang hindi basta papayag na makamkam lang ng China ang buong Asya. Ito ang India, Japan at Australia. Ang tatlong bansang ito, hindi mo akalain ay nagsanib puwersa para sa iisang layunin: pigilan ang imperyong gustong lumamon sa Asya. Ito ang tinatawag ng ilan na ang NATO ng Asia. Sa episode nating ito, ating pag-usapan ang pagtutulungan ng mga bansang ito para ibalanse ang kapangyarihan sa Asya. Sa mga nakalipas na dekada, ang China ay naging isang dambuhalang kapangyarihan na sumusubok na pagharian ang halos lahat ng larangan sa daigdig, mula sa ekonomiya, teknolohiya at maging militar. Ang China ay may dambuhalang ekonomiya na umaabot ng higit $18 trillion, pangalawa sa pinakamalaki sa buong mundo. Halos bawat produkto sa ating paligid, mula sa cellphone, damit, appliances at maging laruan ng mga bata, ay may tatak na Made in China. Gamit ang malakas na ekonomiyang ito, ang mga Chino ay bumuo ng isang modernong hukbong sandatahan na naglalayong wasakin ang kasalukuyang balanse ng kapangyarihan, hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo. Gayunpaman, hindi lahat ay handang tanggapin na lamang ang dominasyon ng China sa Pacific. Habang nagmamarcha ang mga Chino, may tatlong bansang tahimik na naghahanda. Sa hilaga, ang Japan, ang mga anak ng samurai. Sa timog, ang Australia, ang leon ng South Pacific, ang bakal na tagapagtanggol ng karagatan. At sa kanluran, ang India, ang higanteng natutulog sa Himalayas. Ang tatlong bansang ito, lubos na magkakaiba ang wika, kultura at relihiyon, pero iisa ang pinoprotektahan: ang kalayaan at pagiging bukas ng Pacific region. Ating unahin ang panghilagang miyembro ng Asian NATO, ang Japan. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, pinutol ng Japan ang kanilang sariling espada at pinili ang landas ng kapayapaan. Sa katunayan, ang Japan ay walang hukbong sandatahan na pupwedeng gamitin sa mga opensiba. Bagkus, mayroon lamang silang hukbo para protektahan ang kanilang sarili. Ito ang Japanese Self-Defense Force o ang JSDF. Ang JSDF ay tinatag noong 1954 matapos ipagbawal ng kanilang konstitusyon ang pagkakaroon ng isang offensive military. Layunin lamang nito na magkaroon ng depensa laban sa anumang banta, natural man o gawa ng tao. Subalit sa mga nakalipas na taon, naharap ang Japan sa makabagong banta ng lumalakas na China. Kaya naman, muling pinanday ng mga Hapones ang kanilang mga espada
at binago ang kanilang estratehiya ng self-defense. Sa ilalim ng bagong doktrinang ito, ang Japan ay hindi na lamang nakatuon sa self-defense, kundi sa tinatawag na military deterrence. Sa madaling sabi, kapag inatake ang Japan, makaaasa ka ng isang malakas na ganting pagsalakay. Sa kasalukuyan, ang Japanese military budget ay umabot sa pinakamalaki nitong antas sa kanilang kasaysayan. Umabot ito ng $55 billion at patuloy itong tumataas. Ang pondo ay nakalaan para sa modernization ng kanilang sandatahang lakas, para sa pagbili ng mga F-35 fighter jet, mga long-range missile tulad ng Tomahawk at anti-ship system, at pagpapalakas ng kanilang cyber at space defense capabilities. Ngayon, ang Japanese Self-Defense Force ay may humigit kumulang 247,000 na mga aktibong sundalo. Mayroon din itong mahigit 1,000 tangke at mga armored personnel carrier, kabilang na ang Type 10 at Type 90 main battle tanks na ginagamit ng kanilang Ground Self-Defense Force. Mayroon din silang higit 500 na mga artillery system, mula sa mga self-propelled howitzer hanggang sa mga rocket artillery na handang durugin ang mga kalaban ng mga Hapones. Sa himpapawid, may halos 300 na mga modernong fighter aircraft ang Japanese Air Force, tulad na lamang ng F-15J Eagle at F-35A Lightning II na may kombinasyon ng bilis, stealth capability at precision targeting. Ang mga ito ay sinusuportahan ng advanced radar system, aerial refueling tankers at mga AWACS surveillance aircraft na nagbibigay ng mataas na antas ng situational awareness sa Japanese Air Self-Defense Force. Sa karagatan naman, ang Japan ay isa rin sa pinakamalakas na puwersa sa Asia na may mahigit 150 na mga barko, destroyer at frigate. Kasama sa kanilang naval power ang humigit kumulang na 20 advanced submarine. Karamihan ay mga Soryu at Taigei class na kilala sa pagiging tahimik, mabilis at may kakayahang manatili sa ilalim ng dagat ng napakatagal. Isang matinding banta sa sinumang mangangahas na lumapit sa Japanese territory. Sa mga katubigan ng East China Sea, nagbabantay ang mga samurai ng makabagong panahon, armado hindi lamang ng mga espada, kundi ng mga radar, missile at ng malabakal na determinasyon. Kung akala ninyo na sa Pacific lamang abala ang China sa pangangamkam ng mga teritoryo, diyan ka nagkakamali. Ang China ay nagsasagawa din ng mga pangunguha ng teritoryo sa kanilang mga kapitbahay sa Timog Asya. Sa mga kabundukan ng Himalayas, isang tahimik ngunit makapangyarihang bansa ang nagsisimula na ring bumangon. Ito ang India. Katulad ng China, may populasyon din itong halos katumbas ng mahigit 1.4 billion. Kaya naman, kinikilala ang bansang ito bilang ang pinakamalapit na karibal ng Beijing pagdating sa dami ng tao at potensyal sa ekonomiya. Ang India ay may libo-libong kilometrong border sa China na umaabot ng humigit kumulang 3,500 kilometers. Kaya naman, isa ito sa pinakamahabang disputed border sa buong mundo na tinatawag na Line of Actual Control. Mula pa noong 1940s hanggang 50s, nagkaribal na ang India at China kung saan parehong may ambisyon ng dalawang bansa na maging pangunahing kapangyarihan sa Asya. Dagdag pa rito ang issue na ang dalawang bansang ito ay nag-uumpugan dahil sa pag-aagawan ng mga teritoryo sa kanilang Line of Actual Control. Noong 1962, naglaban sila sa tinatawag na Sino-Indian War, isang madugong digmaan na sumiklab dahil sa agawan sa teritoryo sa Himalayas, partikular na sa Aksai Chin at Arunachal Pradesh na sinusubok agawin ng mga Chinese sa mga Indiano. Sa digmaang ito, unang nasubok ang lakas ng India at China sa isang ganap na digmaan. Ang labanan na ito ay tumagal ng halos isang buwan na nagdulot ng libo-libong casualty at nagtapos sa pagwawagi ng China, bagay na nag-iwan ng napakalaking sugat sa relasyon ng dalawang bansa
hanggang sa kasalukuyan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging normal ang relasyon ng dalawang bansang ito kung saan nagkaroon sila ng mga kasunduan para mapanatili ang kapayapaan sa kanilang mga border. Ngunit ang kompetisyon sa ekonomiya at impluwensya ay patuloy na lumalala. Noong 2020, muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa Galwan Valley, isang malamig at mabundok na rehiyon sa Himalayas kung saan nagsagupaan ang mga sundalong Indiano at mga Chino. Dahil bawal magdala ng mga baril sa kanilang border region, gumamit ang magkabilang panig ng mga bato, kahoy, palakol at bakal na pamalo sa isang madugong labanan na tumagal ng ilang oras. Ang resulta, dose-dose ng sundalo mula sa magkabilang panig ang nasawi at muling sumiklab ang sigalot na matagal nang nananahimik. Mula noon, lalong humigpit ang seguridad sa India-Chinese border kung saan nagpatayo ang magkabilang panig ng mga bagong base militar at nagpadala ng libo-libong karagdagang tropa. Ang insidenteng ito sa Galwan Valley ay nagsilbing paalala na ang galit sa pagitan ng India at China ay hindi pa rin tuluyang naglalaho. Ang India ay nagpapalakas para sagutin ang mga agresibong gawain ng China sa Timog Asya. Ang Indian Armed Forces ay isa sa pinakamalakas sa buong mundo. Mayroon silang humigit kumulang 1.4 milyong mga aktibong sundalo at humigit kumulang 1.2 na mga milyong reservis. Kaya naman, itinuturing sila na isa sa mga bansang may pinakamalaking hukbo sa planeta. Ang kanilang army ay may mahigit 4,700 main battle tanks tulad na lamang ng T-72, T-90 at Arjun MBT, kasama ang libo-libong mga armored personnel carrier at mga infantry fighting vehicles. Ang Indian Air Force naman ay may mahigit 600 na mga combat aircraft, kabilang na ang Su-30 Mk1, Mirage 2000 at Tejas Light Combat Jets, habang nagsisimula na silang mag-integrate ng mga Rafale fighter planes mula sa France. Ang mga Indiano ay mayroon ding mga strategic bomber at mga aerial refueling capabilities pa sa mga long-range operation. Sa karagatan, ang Indian Navy ay may 3 aircraft carrier, ang INS Vikramaditya, INS Vikrant at isa pang aircraft carrier na kasalukuyang tinatayo. Ang kanilang mga carrier ay suportado ng higit 150 na mga barko, 16 submarines, kabilang na ang mga nuclear-powered Arihant-class submarine na may kakayahang tumira ng mga ballistic missile. Karagdagan sa mga conventional weapons na ito, ang India ay lalo pang pinalakas ng kanilang sariling nuclear arsenal na tinatayang aabot ng 160 hanggang 170 warhead. Kagaya ng mga Amerikano, mayroon din silang sariling bersyon ng kanilang nuclear triad kung saan maaari silang tumira ng mga nuclear weapon mula sa himpapawid, lupa at sa dagat gamit ang kanilang Agni series ballistic missile, mga fighter aircraft at mga nuclear submarine. Itinuturing ng India na bahagi ng kanilang bakura ng Indian Ocean, kaya't mariin nila itong binabantayan, lalo na kung dadaan ang mga barkong Chinese. Malinaw ang mensaheng nais iparating ng mga Indiano sa mga Chino at mga kaalyado nito. Hindi kami papayag na tapakan niyong muli ang aming lupain at dignidad. Ang ikatlong miyembro ng power block na ito ay hindi inaasahan ng karamihan. Ito ang Australia, isang dating malayong bansa na walang pakialam sa Asya. Ang Australia ay hindi bahagi ng Asia, pero ito ay nasa rehiyon na kung tawagin ay Pacific region. Sa mga nakalipas na dekada, ang mga Australian ay hindi nakikisangkot sa kahit na anong mga usapin sa Asya. Pero nang kanilang maramdaman ang impluwensya ng China sa politika, negosyo at cyberspace, nagising na ang mga Australian. Sa larangan ng politika, tinangka ng Beijing na impluwensyahan ang mga desisyon ng pamahalaang Australian sa pamamagitan ng mga political donations, lobby group at propaganda na pabor sa interes ng China. Sa ekonomiya naman, ginamit ng Beijing ang kapangyarihang pangkalakalan bilang sandata,
Gaya na lamang noong 2020 nang magpatupad ang China ng mga trade sanctions laban sa mga Australian export tulad ng alak, karne at karbon matapos humingi ang Australian government ng isang investigasyon tungkol sa pinagmulan ng COVID-19. Hindi lang ito tumigil doon. Maraming beses din na tinarget ng mga Chinese cyber operatives ang mga sistema ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya sa Australia upang magnakaw ng mga impormasyon at impluwensyahan ang kanilang mga citizen. Dahil dito, unti-unting napagtanto ng mga Australian na ang impluwensya ng China ay hindi lamang ekonomiko, kundi isang anyo ng tahimik na pananakop. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsimula na ring mag-armas muli ang Australia. Sa mga nakalipas na taon, itinaas ng kanilang pamahalaan ng kanilang defense budget ng higit $40 billion kada taon at patuloy itong lumalaki. Layunin nilang palakasin ang kakayahan ng kanilang hukbo sa himpapawid, sa dagat at sa lupa upang mapanatili ang seguridad ng kanilang bansa at kontrahin ang agresyon ng China sa Pacific region. Sa kasalukuyan, ang Australian Defence Force ay may humigit kumulang 60,000 na mga sundalo at 30,000 na mga reservists. Mayroon din silang humigit kumulang na 60 main battle tanks na binubuo ng mga M1A1 Abrams at ilang mga dosenang armored fighting vehicle. Maliit para sa isang pang-opensibang digmaan, pero sapat na para sa mabilis na operasyon at internal defense ng Australia. Sa himpapawid, may higit 100 combat aircraft ang mga Australian, kabilang ng FA-18 Hornet, F-35 Lightning II, at mga surveillance aircraft tulad ng P-8A Poseidon para sa maritime patrol. Sa karagatan naman, may mahigit 50 na barko at submarino ang Australian Navy, kabilang na ang mga destroyer, frigate, at ilang mga diesel-electric submarines. Sa ilalim ng kasunduang AUKUS, isang trilateral defense pact noong 2021 sa pagitan ng Australia, United Kingdom at United States, pinaplano nilang palakasin ang depensa at teknolohiyang pandigma ng mga Australian. Ayon sa kasunduang ito, makakakuha ang Australia ng access sa mga advanced na teknolohiya sa depensa tulad ng mga nuclear-powered submarine, artificial intelligence, cyber warfare at undersea capabilities na inaasahang magpapalakas sa kanilang kakayahan na makipagsabayan sa mga pinakamalakas na hukbo sa mundo. Ayon sa timeline ng kasunduan, inaasahang darating sa Australia ang unang batch ng mga nuclear-powered submarine sa kalagitnaan ng 2030s. Bagamat mas maliit kumpara sa mga dambuhalang bansa gaya ng China at India, ang Australia ay tinuturing na isa sa pinakamoderno at teknolohikal na hukbo sa Pacific region. Kapag pinagkonekta mo ang tatlong bansang ito, makabubuo ka ng isang defense triangle. At sa gitna nito, naroon ang China, ang Japan, ang tagapagbantay ng hilaga, ang India, ang tagapagtanggol ng kanluran, at ang Australia, ang bantay naman sa timog. Magkakaiba man ng interes, pinagdudugtong ang tatlong bansang ito ng iisang prinsipyo. Ito ang free and open Indo-Pacific, ang pagpapanatili ng malayang paglalakbay at kalakalan sa South China Sea. Para sa mga bansang ito, hindi makabubuti sa kanila at sa buong mundo kung may isang bansa lamang na makakakontrol sa napakahalagang katubigan sa Asia. Para mapataas ang kanilang kakayahan, nagsasanay ang tatlong bansang ito ng magkakasama. Ang Japan, India at Australia ay regular na nagsasagawa ng mga joint military drills tulad na lamang ng Malabar exercises, kung saan nagsasanay sila ng naval warfare, anti-submarine operations at mga air defenses. Nagbibigayan din sila ng mga intelligence data, teknolohiya at logistics upang mapabilis ang pagtugon nila sa kahit na anong banta. Bukod sa mga military exercises, ang tatlong bansang ito ay bahagi din ng Quad o ng Quadrilateral Security Dialogue kasama ang United States. Ang Quad ay isang alyansang pampolitika at pangseguridad na binubuo ng Japan, India, Australia at Estados Unidos
na itinatag noong 2000s at muling pinatibay noong 2017 ang kanilang objective, pag-isahin ang mga bansang may layuning panatilihin ang free and open Indo-Pacific. Magkakahiwalay, hindi kayang pigilan ng alinman sa tatlong bansang ito ang lumalawak na kapangyarihan ng China. Ngunit kapag sila'y nagsama-sama, makabubuo sila ng isang makapangyarihang panangga na handa at kayang harangin ang anumang anyo ng Chinese adventurism at militarism sa Asia. Kapag pinagsama-sama ang puwersa ng tatlong bansang ito, aabot ng higit 1.7 milyong sundalo ang kanilang hukbo na armado ng libo-libong mga tangke at armored vehicle. Sa himpapawid naman, aabot ng higit 1,000 combat aircraft ang kanilang combined air force na binubuo ng ilan sa mga pinakamodernong fighter jet at bomber sa mundo. Sa karagatan naman, ang kanilang combined force ay aabot ng higit 350 na mga barko, kabilang na ang mga aircraft carrier, destroyer at maging mga nuclear submarine na kayang magpatrolya mula Indian Ocean hanggang sa Pacific. Ang tinatawag na NATO ng Asia ay hindi isang formal na alyansa, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ito totoo. Sa kabila ng kawalan ng pirma o kasunduan sa papel, ang tatlong bansang ito, ang Japan, India at Australia, ay nakikipagtulungan sa isa't isa sa antas na hindi pa nakikita noon. Habang tumitindi ang alon ng agresyon sa karagatan ng Asya, dalawang pananaw ang nagbabanggaan. Ang Asya na pinamumunuan ng iisang kapangyarihan o ang Asya na pinagtitibay ng pagkakaisa at kalayaan. Sa huli, kanino ka kakampi? Tandaan na sa bawat panahon ng kadiliman, laging may bumabangong liwanag ng kalayaan. Naghahanap pa ba kayo ng video na panonoorin ukol sa geopolitics ng daigdig? Nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa ang NATO, ang pinakamakapangyarihang alyansa sa mundo, at ang ating episode ukol sa paano na lamang kapag naglabanan ang USA at China, sino nga ba ang magwawagi? Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin at pahalagahan ang mga kaganapan sa daigdig.